Yun, ang tanong. Magtatanong na po ba ako, Pastor Joey? Ewan ko sa'yo. Yun, Hindi, kasi para Praise sila mag-ama God. kanina. Para Kanina, sila oo. mag-ama. Naalala Diba? daw ni Pastor Nadagdagan Joel. ng isang anak si Pastor Joel. Naalala daw ni Pastor Joel yung kanyang mga anak kay Jimboy. Opo. Nak, sige, sa magtanong inyo ka na po na. ako titira, Pastor. Oh. Pwede ba, Praise God, Pastor? nakakatawa naman tong batang to. Yun. Hallelujah. Salamat sa Lord. Ayan, Brother Jimboy, itanong mo na yan. Dahil ang ating pong mga kapatid na nakasubaybay ngayon, sila po ay handa ng sumagot sa inyo pong Amen. itatanong. Pero mamaya, ang Word of God po, ang sasagot po ng katanungan po natin. Hallelujah. Ang tanong, ano ang pinakamahalagang aral na naituro ng Diyos sa'yo noong nakaraang taon? Aba, Isa pa po, Pastor. 2025. Opo. Isa pa po, Reflection. ano ang pinakamahalagang aral na naituro ng Diyos sa'yo noong nakaraang taon? Yun, 2025 po. Po, ayan po yung tanong po ni Brother Jimboy. Ano nga ba ang aral na galing sa Panginoon? Ang pinakang talagang Natutunan. oo. Opo, pinaka natutunan po. Ayun. Oo, siyempre sa Pinakamahalagang aral na Oo, naituro. siyempre sa daming aral Salamat po ng kayo Diyos sa atin. Siguro yung mga kapatiran po natin nag-iisip na sila kung ano nga ba yung nag-strike sa kanilang puso. Nung turo. Pinaka-lesson, Oo. ano po? Yes, yung nagtumatak talaga. At hanggang ngayon, dala-dala. Tama po ba, Brother Jimboy? And Opo. praise God. Oo, talaga naman. At hindi na po mawawala dapat sa puso po natin. Amen. Yung mga aral ng salita ng Diyos na ating pong tinatanggap, ating pong natututunan sa ating pong mga buhay. Magandang tanong po yan, mga kapatid. Sumagot na po tayo. Ang mauna ay meron pong... God's God's cash. cash. Ayan. Thank you po, Sis Jeneline Santiago Benitez. Kindly tag your friends. Ayan. Hashtag po tayo today. Power share our link. Yes. Para At- po maraming maabot ng Amen. At pagpapala. hindi naman po kalabisan, Sister Maribek. Mag-send tayo ng mga stars Yes. sa umagang ito. Opo. Naniniwala po ako na kahit January na, Pasko pa din. Dahil Yes, sa Lord everyday is ay everyday Christmas. Amen. Yes. O God. Talagang. Send your stars. Oo, sagot po tayo. At sagot din. Ayan. Oo. Mukhang marami silang natutunan last year. Oo. Marami ba? Parang wala na sumasagot. Kaya sabi po ni Mamu, stand firm in the truth. Walang tao na, sana po? Walang taong naglingkod sa Diyos na kanyang pinabayaan. Ay, totoo po Super yan. amen Totoo naman po yan. yan. Totoo po yan, Pastor. It's all about faith. Talagang pag ang tao may pananampalataya sa Lord. Ayan. hindi And niya from pabayaan. Sis Mitch Hernaez from China. Ayan, I know this woman is very blessed. Thank you, Lord. Ang unahin natin si Lord, kahit gaano ka pa ka-busy, dapat unahin natin si Lord. So yun yung naging number one lesson niya. Yung, natandaan. oo, yung natatandaan nilang Opo, thank you sa aral. Lord sa buhay mo, Sis Mitch. Kasi po, Pastor, di ba, pag sinabi kasing pag hindi porket Christian ka na is wala ka ng pagtuturo or pagpapalo na mararanasan. O Opo. pagsubok na madadaanan. Actually po, di ba? pag sinabi kasing anak ng Diyos kapag ang anak ng Diyos ay nagkakamali, ang maganda nito, ang Diyos mismo, ang Ama natin, ang nagdidisiplina sa atin. Kaya medyo masakit Amen. po kapag tayong mga anak ng Diyos ay nagkakamali. Siyempre, medyo masakit ang palo ng Panginoon. Kaya ibig sabihin yan, huwag na tayong lumayo sa Diyos para hindi na tayo mapalo. Mapalo. Aray Praise ko. God. Di ba ang Kundi mga anak? mapagpala. Oo, kundi mapagpala. Amen. Mapagpala. Di ba ang mga Amen. anak, pag laging wala sa tahanan, pag uwi, palo ka. Palo. Saan ka galing? Pag Praise sobrang God. kulit, hanger. Sabi, ba't saan ka galing? Sabi Pastor Joel, sabi Palo, pala nag-aral para mabuti. Nag-aral pala. Nag-library pala. Praise Ay, God. library meron pa Hallelujah. nun. Library. Ayan, from Library. Sis Beth. From Sis Beth Constantino Sulangon. Good morning. Madami po talagang magandang mensahe at aral. Pero yung nagrema po sa akin yung bago po matapos yung taon, yung share ni Paslen about the gift of service. Yeah. Yun, the gift of service. Natandaan mo po ba yung pastoralin, yung shinare nyo? Opo. Oo. Ano nga ba yun? Opo, praise God. Kasi there are halos 23 gifts of the Holy Spirit. Yes, So tama isa sa po. binigyan din doon sa TR Katuparan yung the gift of service. Napakatindi pala ang ibig sabihin yan.
Ang mga pinagkalooban ng Espiritu Santo ng the gift of service, yung lakas nila hindi kayang sabayan ng ordinaryong lingkod. Yes. Ah, Opo, totoo. kasi ang lakas nila talagang supernatural. Yes. Kaya pala Considered po na supernatural. Opo, yung parang di sila napapagod. Yes. Di sila napapagod at hindi sila humihindi. Kaya nga, Opo. sabi nga, pero paalala pa din, dahil yan nga yung isa sa pinaka-naaabusong kaloob ng Holy Spirit. Kasi nga, dahil nga sila, hindi sila humihindi, hindi sila nakakaramdam ng pagod, lagi silang go ng go. Kaya yung, kumbaga, bilang mga kapwa din naman lingkod, ay magkaroon din ng awareness and pakiramdam naman Opo. din na hindi sila maabuso. Kasi Yes, never sila Totoo di po nga yun kaya eh. sabayan Minsan, mo. pwede kasing ma-take advantage Yan, talaga. Kaya meron siyang paalala pa rin ng Bible na wag naman din nating maabuso yung mga merong Yes, kaloob niyan. tama. Kaya grabe. Ayan. Kaya nga sabi ko, sila, yung pala yun, sila Pastor Ruby, may gift of service sila. Kasi kung, Ay, opo. kung titingnan natin, kahit na, para mataling lingkod ng Diyos, pero pinagkalooban Yes. sila ng gift of spirit. Yung alam mo yun, gift of service, talagang grabe yung kanilang Yes. paglilingkod sa Paglilingkod, tao. oo. paglilingkod sa Diyos. Kahit Balita ko po, minsan parang wag matutulog mong- na lang si pastor, di ba? Wag mong yun. sabihing malayo ka. Yes. Makakarating si Kaya Pastor nga, G. ano, kaya may paalala. Ang topic ko noon, abuse, yung tatlong abuse, avoid, and action. Praise Yun yung God. tatlong binigyan Tatlong din A. Yan po ang Triple nag-strike A. kay Sister Beth. praise Yung Salamat, topic Ate ngayon. Beth, dahil dyan may God's cash Ayan, ka. sabi po ni Yun. Kuya Mau Sasaki, huwag umasa sa sariling kaalaman at lakas, kundi humingi lagi kay Lord ng iba yung gabay sa lahat ng bagay. Amen. Tama po yan, Amen. Kuya Mau. Yan, and from Sis Margie Donaire, Atienza, tinuro po niyang unahin siya lagi sa lahat ng pagkakataon at sa kanya lamang kumapit sa lahat ng sitwasyon. Siya ang Alpha at Omega. Amen. Amen. So sabi po ni Arisa pa, Reyes Teresa, blessed Thursday morning po sa ating lahat. Good morning God bless po. po. Morning po. Ate Teresa. Ayan. Ayan, From si Ate Sister Che. Cheche. Ayan. Ang ating pong masugid taga-send ng stars. Thank you. Ako po, ang natutunan ko po talaga ay ang buhay po ng tao ay maigsi lang. Amen. Simula pa lamang ng taon ay may mga namatay na po last year at pagkatapos po ay mga sakit na biglaan. Ay, po, grabe po. Hallelujah. Talagang ang Diyos ang may hawak ng buhay ng tao at wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Oo, Amen. observation yan, ano, ni Ate Che. Na-appreciate ko nga rin po oo. yung ano na yun kasi yung parang sa OBS nun yung natalaka yung life ni Job. Opo, Diba? opo. Sa kanya kasi yung parang one of the prominent word na life is short, parang ganun. Tama po ba, Yes. Pastor? Parang galing sa alabok, parang ganun. Yung Opo, yung buhay ng hinulma tayo ng Diyos. Talagang ito pong maganda, hindi lang tayo nilalang ng Diyos sa pamagitan ng salita. Talagang sinamahan po tayo ng gawa. Kaya Amen. ang tingin ng Diyos sa iyo, Brother Jimboy, napaka-special mo sa Lord. Salamat Lord. Ayan po. Ayan, sabi po ng iba, Kuya Abit Manuel, marami po pero may isang naging mahalaga sa akin po last year. Yung basagin Ang kong aking pride. Ayan, totoo yan. Grabe. Ano po ba yung pride mo na binasag mo? Si Hepe. Si Hepe. Kuya Abit. Opo. Isa Pride. po yan, si Brother Abit na dumaan din ng mga, talagang sabihin natin, mga pagsubok ng buhay. Opo. Pero ito pong maganda dahil kasama pa din natin ngayon. Kaya ngayong taon Si Brother salamat sa Ayan, Diyos praise dahil God. muli silang magkakabalikan na. Ayun. Praise God. Opo. Tuloy si Pastor Joel ay pastor naging nagmistulang wolf. Hindi sa sobrang tawa. Naging Sobrang tuwa, nagmistulang sobrang tawa. wolf. Kasi sino ba naman ang hindi matutuwa, di ba? Oh. Amen. May kayakap ka sa gabi. Oo, Sa February din ba? galing ng malalayo tapos naglapit. Oh, di ba? Ay, nako, Brother Hepe. Abit. Alam na this. Hepe. Ayan, from Pastora Ani, kahapon kasharan ko nga po si Pastor Lauro at nabanggit niya yung tatlong kabataan, si Daniel. Kaya naalala ko po yun na i-share ko din sa TRLM Sapa ng From Testing into Testimony. Ay. Yes, opo, totoo po yun nung one time na nag-guest po si Pastora Ani sa MSAPA. Kaya naman para siyang John de Balabed. Talaga sinosolo niya si Pastor. Yes, opo, talagang one-on-one. No, yun. Sabi naman po ni Ma'am Bambi, Good morning po sa ating lahat. Ako po para sa akin, natuto po ako palagi manalangin,
may problema man o wala, lagi nagpapasalamat sa kanyang blessing. Binigay sa amin. Salamat sa Word of God. Amen. Amen. Isa po naman talaga sa importanteng bagay. Sabi yun. naman po ni Sister Emerald. Emerald Brilliant, laging sagana ang biyaya at habag ng Lord sa atin. Hindi ito nagbabago kahit ano pa sitwasyon ng buhay natin. Amen. Totoo po yan. Amen. Kay Kuya Mau, lumayo sa Diyos, X. Lumayo sa Kanya, check. Aray Sino ka! Sino yung... Ano ba? Ang daming Ano ba? hugot ni Kuya Mau. Bet, bet ko yung, paano Jimbo yung aray ko? May, Aray ka. aray ko. Hindi pala yung aray ko, kundi meron pala Iba na. tamang aray yun. Opo, meron po malambing po talaga yun yun eh. Ganun pala yun. Ayun. God's morning to all po. Ayan, hello sis Nomo, sis Marilyn. Sorry. Miss Corion. Mrs. Carion na Mrs. pala. Sorry po. Carion. My bad. God's morning to all po. Pinakamahalagang aral po sa akin at ang pagtuturo ng Lord sa buhay ko, kayabanga. Hindi, kayabanga, kapalaluan at mataas ang tingin sa sarili. Ay. Ang lahat po ng iyan ay naging pagbasak Talaga sa ba? akin. Pero balance, pagbagsak po siguro sa akin. Pero balanse po ang Lord. Siya din po ang tumulong sa akin para makaangat muli sa aking Amen. mga Totoo pag naman. Amen. Grabe. Praise God. Yun naman po yung mahalaga. Yung pagbagsak From, natin tayo babangon. From coordinator po ng TRL Katuparan, Sister Rosa Siyempre. Lihayan. Sa akin po yung mga oras na may problema at nakakaranas ng matinding pagsubok, pinagpala ng Lord na maging matatag sa pananampalataya at huwag mawalan ng pag-asa. Amen. Oo, Kay praise God, Poging-Poging totoo yun. YL ng Pogi? Usapa. Opo, Isa sa pag-asa yung pinangahawakan po natin. Siyempre, Amen. yung mga promises of God. Ano ibig sabihin ng YL? Youth leader po. Yung YL. Poging-Poging Galing youth talaga. leader. Iba talaga pag ng mga Sapa. bata pa. Sa kanila ko rin. Kami ni Pastoral, hindi na namin alam. Matatanda na kami. Where are you, RN? Right now. Where are you right? Sabi ko, ano yung Sabi RN? po ni Kuya Si Mark. Kim din yung tinatanong ko. Galing ah. Sabi po ni Kuya Mark, natutunan ko po sa midweek service dati po si Pastoralin po nag-share. May ganas ka, may ganas ka Dalawa din. ka na, Pastoralen. Wag kang mapagod sa paglilingkod. Dapat magalak ka at ito'y privilege. Di lahat nabibigyan ng tungkulin, yung iba sitting ministry lang. Oy, pero kahit sitting ministry lang po, di ba? Oo, Ano sitting din yun, ministry. mahalaga Sitting. din yun. Gusto ko yung city. Iba talaga si YL. Pero ayun nga po, hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon kasi di ba po yung iba parang hindi na makagalaw pero gusto nilang maglingkod. So kaya mapalad po tayo mga kapatid kasi nakakakilos tayo, nakakagalaw tayo para makapaglingkod sa ating Panginoon. Yon. Ayan, may isa pa po, sabi ni Sister Beth, yung don't be lazy, mapanakit pero truth. Oo. Oo, grabe yan. Lazy. Masakit na Opo. katotohanan. Don't be lazy. Marami yata sa ating makakapag-testify din dyan, no? Testimony na. Grabe. Yes, opo. Ako rin kasi parang beginning of the year last year, parang natatamaran ako sa... kasi wala kaming masyadong agad nun. Trabaho, ganyan. Pero po totoo po yun, no? Last year parang ang daming nangyari agad na Oo. mga trials. Parang beginning pa lang ng Kasi taon. pagpasok pa lang, napansin ko na yun, pagpasok pa lang yung panay-panay na yung aksidente. Tsaka kamatayan. Kaya sabi ko in Jesus name. Kaya nagtuloy-tuloy siya eh. Yung sunod-sunod lang na bagyo eh. Opo, kaya Yung in Jesus name. lindol talagang ang dami Amen. nun. Ngayon Talaga, 2026, biyaya. ibig sabihin, tayo po'y pinagpapala pa din ng Panginoon. Amen. Isa po Yes. tayo sa oo, mapalad na mapalad pinagpala tayo, ng Panginoon. Talagang dumaan man yung mga mga trahedya, andun dito pa din tayo. Amen. Tayo po'y natiling naglilingkod sa Diyos. Kaya, Ayan. sige po. Sorry. Ang daming comments. Ayan, from Sister Janeline. Ang naging aral po sa akin ay yung huwag magpapadala sa tukso sa problema. Hayaang ang pera ang mamroblema sa'yo. Amen. Kasi gusto ako ko yan. noon paman sanay na akong mamuhay na walang pera kahit mukha akong pera. Ano yung pera na namang problema, Brother Jimboy? Pastora Ani. Problema na po na Shout problema. Yung out. 500. Yung 500. Yung 500. Ano rin, maganda rin yun, yung ganun. Hayaan mo yung problema, mamroblema. Yes, Diba? hayaan mo sa ako nga, sabi nga sa akin, Pastor Joel, iba ka na ngayon, ha?
Baka na ngayon na. Sabi ko noon, opo, dati inahabol ako ng inahabol ako ng kahirapan. Pero ngayon, Ngayon, yun. naabutan na. Huwag naman. Hindi ko yung We rebuke it. Ayan. Kala ko sa nakaka-LL na. Hallelujah. Sabi ni Brother Mao, last year nagpakilala sa akin si Lord at itinuro niya ang tunay na pundasyon ng kaligtasan, ang magandang balita. Akala ko kasi noon ligtas na ako eh. Kasi kilala ko naman siya pero hindi pala. Pinalo ako ni Lord at nagpakilala siya sa akin kaya sobrang blessed ko. Amen. Lalo na dinagdagan ni Lord ang ministry ko. Sobrang nakaka-bless. Opo, si Kuya Praise Mau, God. no? Amen, amen. God bless Siya you po more, yung brother. nag-assess sa mga Ayan. ano. Ito po, muli magbabasa tayo ulit. Patuloy po kayo mag-comment dahil mamaya babasahin po natin ulit yan. Opo. Sabi daw po, dahil last entry, ayan po. From Sister Beth, ayan, last entry po, priority over necessity ni Pastor Lauro. Mahirap po talaga yung challenge ng may pamilya ka, may pangangailangan, sinong uunahin mo, pamilya, pangangailangan o trabaho. Pero pag naunawaan natin, need po natin unahin ang pinakamahalaga, ang Diyos. Amen. 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 Very, isa sa pinangahawakan Yes. natin yan, seek ye first the kingdom of God Opo, and His kasi righteousness. ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos at Amen. sa Diyos nang galing. Ibig sabihin, Amen. si Lord ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Amen. Kaya- Ituloy-tuloy na natin yung word of encouragement. Opo, Ni kaya Pastor tayo dyan, Brother Joel, Jim ayan Boy. po. I-drive Kuya mo Jim na Boy. yan. I-drive mo na yan. Ang akin pong tekstong pinagkuhanan ay sa mga awit 77 verse 1 to 11 po. So atin pong basahin. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahong may bagabag. Hindi ako napagod, dumalangin na magdamag, ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdidili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito'y ay parusa. Hindi ako makaimik pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang araw na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili, ako baga, Panginoon, lubusan mong itatakwil? Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dahilan sa iyong galit ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit sa aking loob. Para bagang mahina't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikan, gunita ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay nakahanga-hanga. So ayun po ang makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. Yun. Ito po yung nakuha kong ito po yung tumatak sa akin na teksto po kasi po nung panahon na ako po'y dumaranas ng pagsubok. At bago po pala yun, konting trivia lang po, ang sumulat po nito ay ang may akda po si Asaph. So si Asaph po ay musikero at kompositor ng maraming awit noong panahon ni Haring David. So ayun po, ang ating pong pamagat ngayon is Faith in Times of Weakness. So, sa Tagalog, pananampalataya sa panahon ng panghihina. So itinuturo po ng verse na ito na kapag tayo ay nanghihina o nag-aalinlangan, makapangyarihan sandata ang pag-aalala sa mga gawa ng Diyos. Makapangyarihan sandata po pala natin ay yung pag-alala sa mga nagawa ng Diyos. Yung kanyang katapatan sa atin noon ay patunay na siya ay tapat pa rin ngayon at sa hinaharap. So ito po kasi pastor, nung bago po matapos yung taon, bandang October po, ako po ay na-operahan po sa, tinanggal po yung aking abdo. So napakahirap po pala ng sa hospital, pastor. Hindi. Kasi 8 days pala para Sinubok pala ang Brother Jim Boy. Opo, po yun po yung kainitan po ng ko rin po, sa EMSAPA.
Opo. Ayun po yung Paglilingkod, ano? opo, paglilingkod. Ayun po yung time na pag pumasok po ako dun sa music team and band ministry, sa worship Opo. team, tsaka Napakasipag po kasi ni Brother Jimboy, napakasipag mag-akay and such. So, nagbi-beatbox po siya before. And then, eventually, may drum set na ulit ang MSAPA, sinet up ulit kasi may nagda-drums na. Siya naman po ay umaawit din pala. Kaya sabi ko, sige, join sa... Grabe, kompleto choir, pala si opo. Brother Jimboy, ano? Kaso nung, Praise yun God nga, po. October, sana po ang October ang anniversary ng MSAPA, may nangyari naman. opo, yun nga po na unti-unti na po akong dumilaw nun. Sabi parang Naging minion. opo, napaisip din po ako na parang din po ako nun, na-shake po ako nun na kainit bakit kung kailan ah, binibigay ko yung ko sa sarili ko, yung sarili ko sa mga gawain, sa mga gawain ng Panginoon. Bakit naman parang Para doon pa nangyari, opo, ano? doon pa Parang nangyari. ganun. Malapit na po anniversary noon eh. Pero po, pinilit ko po rin pong umattend kasi po gusto ko po bago po ako maoperahan noon, makahingi po ako ng guidance sa Holy Spirit na patnubayan po Praise ako. Ayun po. Oh, hindi ka nasubukan, ano, Brother Jimboy? Opo, pero- Expected nga po sana namin nun, hindi na siya makaka-attend kasi parang Mm-mm. alam ko mahina ka na rin nun eh, no? Opo, grabe po talagang Kaya pagdating niya sa venue, parang naglalakad na banana. Joke. Biro lang. para sobrang nakakaano na ako tignan noon. Parang ayaw na nga po Oo. ko tignan ni Mama noon eh. Kasi po talagang dilaw na ako. Tas Nakakaawa ang payat ko payat na po niya. sobra. Opo. Ayun po, para lang po Pero pastor, may tanong po ako. Yung pagtatanong ba sa Diyos ay nangangahulugan ba ng kawalan ng pananampalataya? Kasi po that time, parang nag-question na rin po ako na Lord, binibigay ko, naman ako, active naman po ako sa mga ministry sa daughter church. Kulang pa ba? Actually, Pastor Alin, di ba, ang isang tao para magtanong ka sa Panginoon, ano yun eh? Kung tutuusin o joke ng pananampalataya, yun eh. Kasi ang palatandaan ng isang taong wala ng pananampalataya, hindi ka na lalapit sa Lord. Hindi ka na magtatanong sa Diyos. Hindi na. Kaya ibig sabihin, mayroon ka lang gustong malaman. Mayroon ka lang gustong matutunan. Kasi yan naman talaga ang gusto ni Lord eh. Sa kabila na mayroon po tayong pinagdadaanan, mayroon po tayong mga pagsubok ng buhay. Ang gusto ni Lord, lumapit ka sa Kanya eh. Amen. Hindi yung lumayo. Hindi yung wala ka. Kasi mayroon po kasing mga pagsubok na yan ang nagiging dahilan para lumayo ka sa Lord. Sa halip na lumapit, humingi ng tulong sa Panginoon, ang tendency, lumayo. Kaya si Asaph, di ba, alam naman po natin, si Asaph siya po ay composer, tama ba? Siya po ay mga awit sa panahon ni David. Pero itong paglapit niya sa kanya, hindi ibig sabihin na kini-question niya ang Panginoon. Kundi ito po yung time na sa kanyang paglapit, na magkaroon siya ng linaw, magkaroon siya ng kasagutan. Kasi hindi niya naman kaya eh. Hindi niya kaya. Sa lahat, alam niyo ho, ito pang ang mga pagsubok po na pinagdadaanan po natin, sabi nga ng Biblia, ay talagang yon. Ika nga, hindi lang sa isang tao, lahat tayo. Pero isa po ito minsan na ginagamit ng Diyos, minsan pinapahintulot ng Panginoon para manatili po tayo sa pananampalataya, Brother Amen. Jimboy. Kaya ang ganda po ng po ninyo, yung patutuo po ninyo. Kasi alam niyo kung iba yon, ay kung ibang lang yun, sa kabila ng mayroong pinagdadaanan, may karamdaman, hindi na mag-iisip, habol pa ba ako sa sa Opo. anniversary? Hindi ko pa kaya. Naalala ko pa nga Oo. yung isang shinare ni Brother Jimboy na parang, correct me if I'm wrong, yung parang may nagsalita sa'yo na, ayan, kaka-church mo kasi, nagkasakit ka na. Totoo po. May mga Grabe. bulong din. Oo. Kaya believe po talaga kami sa faith ng batang ito eh. Talagang Dumating pinaglaban niya si Lord. Dumating din po yung time na parang may umano sa akin na paggaling ko, parang wag na kaya ako umatin. Kasi yung kalusugan ko eh. Ewan ko, parang may ganun. Pero po, mayroon naman po akong 5 natutunan nung nasa Aba, hospital ako nung, Yun, praise pa, God. 5. time na yun. Maidagdag ko lang po dun sa tanong ni Brother Jimbo. Actually, complaining is a sin. Ang pag sabi kasing complaining, yung
bakit ka sa complaining para ka na lang Question. nagka-question, Oo. nagreklamo. Actually, is sin yun. Ayaw nga ng Diyos ng, kasi Oo. that will lead us to doubt. Paano po kung mild question? Parang, Okay, Paano po ba- yung parang, iba Lord, kasi paano yung, ba to? iba yung pagtatanong mo, dalawa kasi yung pagtatanong. Yung pagtatanong mo sa Diyos, bunga ng pagreklamo, dahil nagda-doubt ka na. At yung pagtatanong mo kasi gusto mong i-open. ayun. You want to open your nararamdaman sa Diyos. Yun yung valid kay Lord. Kasi si Lord never niyang ginajudge. Never siya napaka lawak na kanyang tengang, napakalawak ng napakahanda ng tenga ng Diyos na makinig sa mga daing natin. Kasi may mga pagka-question kasi na, okay, yung pag-question na nagrereklamo ka. That will lead us to doubt. Yan yung ayaw ng Diyos and that is sin talaga yan. But merong pagtatanong kay Lord na gusto mo kasi i-open. Meron kang gustong i-open, meron kang gustong maintindihan sa Ayun. Diyos na yun yung valid sa Panginoon. At maging ako man minsan umiyak ako, Lord. Sabi ko, Lord, pasensya na po, emotional po ko ngayon, pero wala po ko ibang mapag-open na ikaw na lang True. talaga. Kaya, alam mo yan, mamaya makatulog ka na lang ng umiiyak, tapos pagising mo, restored ka na rin. So, yun, merong ganon, kasi yung pagtatanong, may nagtatanong kasi nagda-doubt ka at nagreklamo ka. Pero pagtatanong na, gusto mong i-open kasi meron kang, limitado lang kasi tayo Yes. na may mga bagay na hindi natin maintindihan, na kaya may natatanong sa Lord, yung Lord, bakit? Yan. So, yun pa. O parang Yun. ano po, Brother Jimboy, ano din yung isa din sa problema ni Asap, yung pakiramdam niya tahimik ang Diyos. Parang sa kabila na siya po'y dumadaing sa Lord, parang tahimik, yung silent pa rin si Lord. Isa sa ano yon. Kaya sabi sa verse 3 to 4, basahin po natin yung verse 3 hanggang 4. Sabi po rito, Teche. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Yan po yung naramdaman niya. Hindi ako patulugin. Waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik pagkat ako ay balisa. Kaya yung ano niya, yung daing sa Diyos, yung pakiramdam niya, sa kabila na naghahanap siya ng comfort sa Lord, pakiramdam niya, bakit tahimik pa din ang Panginoon? Yun yung ano, isa sa pero Buti problema naman ni nga hindi ka Asap. tumugon si Lord ng ang dami mo alam, Asap. Kaya mabuti din sinabi, mas marunong ka pa Yun sa yung akin. ano no, parang kaya tayo, Oo. sabi po doon, balisa. So, usually yan talaga ang parang nagiging reaksyon ng tao pag akala natin tahimik si Lord. Pero isa po sa mga patotoo na pinangahawakan ko sa buhay ko namin ni Walds, hindi porke tahimik ang Lord ay wala siyang ginagawa. Opo. Oo. Sobrang, kumbaga sa backstage or behind the scene, talagang may pagkilos po ang Lord. Siya pala nag-compose ng Sleepless Night. Siya rin pala Asap yun. Sa kanya pala nagwala yung mga gabing hindi makatulog. Ayun. Ayan, At yung pahabol natin, natutunan ni basahin po Brother natin. Jimboy? Oo, basahin po muna natin kay Pastor Chereros Rodriguez. Sa akin po marami po, pero isa po sa pinaka natutunan ko ay ang paglilingkod. Paglilingkod natin ay panghabang Panghabang buhay, lifetime commitment at mas tumatag sa pananampalataya. Kahit may pagsubok, tuloy lang ang Ang laban. laban. Praise Amen. God, tama po yan. Sabi nga ni Kasi it's all about faith ang ating pong pinag-aaralan. Sabi nga ni kay Jimboy, meron siyang 5 Oo na po, natutunan Brother sa Jimboy. ospital. Oo. Kinausap siya ng Diyos sa ospital. Opo, kasi Siguro po, nagmuni-muni siya doon. opo, totoo po yun, nagmumuni-muni Si ako. Asap sa Kasi silid siya sa ospital. naramdaman ko rin po kasi na na parang ano na nga ako, parang nahihirapan na nga po ako sa alam niyo po yun kasi po yung time na yun parang aggressive po ako mag-ipon nga. Parang nahihirapan na mag-ipon tapos dumating pa sa akin to. Tapos ngayon parang Nag-iipon kasi siya nga. Kasi yun nga. Tapos doon lang po yun, dumating pa sa akin yung ganung pagsubok. Tapos naranasan ko din po na parang ang tahimik nga ng Diyos. Tapos doon po sa kwarto, may CR po. Doon po sa CR, doon lang po yung bintana. Doon lang po ako nakatingin maghapon. Tapos habang nagninilay-nilay ako, tapos ayun, parang pinaano sa akin ng Lord to, yung pagtitiwala sa Diyos yun. Kahit na hindi mo siya magtiwala ka sa Kanya. Amen. Doon.
Pangalawa is pagtsatsaga sa pagsubok. So, nandun ka na rin pagtsaga mo na. Pero, Amen. kumapit ka pa rin sa Diyos. Then, yun, yung pagpapaubaya sa Diyos ng mga alalahanin. Yun, yung kapayapaan sa sarili, kapayapaan na sa Diyos mo lang matatagpuan. Yun. Amen. Tsaka yung pagmamahal at pagkakaisa. Yung po pinakita sa akin ng Panginoon na kung gano'n niya ako kamahal kasi yung mga kapatid ko rin po is nakita ko yung pagtutulungan nila namin Praise God. Opo. sa gitna ng ganong pagsubok. Tsaka yung lakas mula sa Diyos. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, yun. Hindi ko na po babasahin. So, ito po yung aral ang aral lang po na pulot ko is hindi ako nag-iisa, lagi kong kasama ang Diyos. Yun. Amen. I was reminded din kasi last year, dito sa morning devotion, kapag nagpipray po ako, ay kasama ko sa prayer sa listahan, si Esque Randy, si Madam Joyce, tsaka si Jimboy. Di ko nga alam kung tama yung apelido niya. Jimboy Handok ba? Bondok. Handok po. Apo, kaya, pinagpipray kita na sa morning devotion. Sabi ko, kahit hindi kita ka-close, kasi syempre, pag-pray ko yung kako. Hindi. Kahit hindi kita talagang yun, sinisigaw ko yung, kasi ngayon, na-remind ako na, praise God, yung pinagpipray lang natin, kasama na natin ngayon muli, Opo. na naglilingkod sa Opo. Panginoon. Amen. Salamat po pala sa mga Yes. nag-pray sa akin, kay Opo. Pastor Lauro po, tsaka Amen. kay Pastor Arugat. Yes. Sa lahat po Buong ng dear, mga alam pastor. sa pa na, grabe. Opo. Oo. Maraming Amen. salamat po. Ang Diyos po ang magbalik. At ako po yung namangha sa'yo. No? Bakit? Kasi ang bilis po ng recovery nito Ah. No? Samantala ako ang tagal Mm. Kasi iba po pala yung Baka iba dahil po mas yung bata. iba po yung way ng pag-opera. Ay. Iba. Okay. Iba. Sa akin po kasi open siya Sa kanya parang laser. Laser? Oo, Laser. laser Ah. sa Yung kanya. yung maliit lang po siya. Oo. Pero po, 2 procedure po ko, Pastor. Oo. Yung unang procedure ko po is yung sa bibig, Yung inanuhan ka ng tubo. higupin yun? po yung bato nakabara sa Yung ugat. may cope. Oo, in yun. Basta yun. Opo, yun. Oo. Ayun po, kaya po, Endoscope. nag-ano din po ako, namangha din po ako kasi parang 2 weeks lang, kaya ko nang gumalaw-galaw. Ang galing nga po, parang Galing, ang ng Panginoon sa buhay ko. Tapos pinush po namin siya. Yung sa dance contest nung December. Oh. Game na game naman. Oo nga. Pero sabi niya, sige Ate Maribik, papaalam muna ako sa doktor kung pwede na. No. Siguro nag-okay yung doktor. Ayun. Praise God. Ganun Salamat naman. sa Diyos. Umataw eh. Opo. Praise Pamamaraan Praise God, din ng praise Diyos God. yun na ganong kabilis yung para syempre Amen. meron Opo. kang gagampanan sa anniversary. Opo. Diba? Talaga namang nandun ka pa din. Kasi po nung time nung anniversary po ng MSAPA, sobrang nalungkot po ako noon. Hindi po ako nakagampan dun nga po sa sasayaw nga po kami. Tsaka Aawit sana siya. Opo, aawit din po ko. Hindi po ako nakagampan nun. Sobrang bagsak po ko nun. Kaya na-appreciate natin yung buhay na pera Ay, ng Lord. opo. Na, Totoo. hanggat may lakas pa, hanggat may buhay, pagkakataon, we will serve the Lord. Katulad nga po ng mga binabanggit ng ating mga kapatid. Opo. At sabi po ni Sister Linda Ramos Lam, yung maging mapagpasalamat sa panahon, meron at sa wala man po. At higit po sa lahat, yung laging pananalangin, araw-araw, oras-oras. Amen naman dyan. Yan, from Pastora Sofia. Good morning, Pastors and TRLM Sapa. Good morning Praise po, God. Pastora. Yan, from Brother Mau, ang dami niyang natutunan, no? Last year, laging nagagalit amo ko sa work kasi every Saturday na lang daw ako nag-undertime. Hindi naman pwede yun sa work. Andun ako sa point na need na magdesisyon. Pero ipinakita sa akin ni Lord na unahin mo ang kanyang kalooban at pagpapalain kanya. Kaya praise the Lord. Hinipo niya ang puso ng amo ko sa work. Kaya lagi na akong pinapayagan umabsent. Basta pagdating sa church. Basta wag lang toyoin. Toyoin. Kasi may point din po na pag di ako papayagan, ay aalis po talaga ako sa work. Upang di ako mahadlangan sa pagsamba kay Lord. Praise God. Yeah. Pinaglalaban. Yan, Aray ko. Naging minions. Kasi, Yung may GC po kaya kami. pala parang, kaya yun yung kayo parang close kayo, meron kayong something in common. Opo, meron kaming GC. Pares po kami. Mag-ano kami, nag-iipon kami ng Para pong sinadya ni Ate Pat na yung mga wala. Sabi, mas matindi pa doon si Ate Serel, walang ovary, walang kidney. Actually, si Wala Nanay, na din. si Nanay Gloria Clemente, kasama din yun sa prayer natin. Opo. Kasi,
makikita natin na medyo pumayat din dahil Opo. talagang halos wala na rin siyang May lamang loob. pinagdadaan. Si Nanay Gloria Clemente, wala na siyang lamang loob. Halos. Yun, tsaka si Ate Maricel po, wala na rin po siyang lamang loob. Beyonce? Opo. Yung mga O wala na silang ganito. oo, wala na yung mga... naoperahan din yan. Opo, mga yung ganito. dahil sa panganak po ba Grabe yun? po. No? Ah. Biyaya ng Lord. Kaya hindi no? ko pwedeng galawin siya niya eh. Wala na po. Opo. Wala na po Sobrang kasi, dapat protection dito sa Opo ano. kasi wala naman po yung mga laman loob. Mm. Ngayon ko lang. Opo, kaya kaya... Biyaya po Oo. ng Lord tayo patuloy na pinagpapala. Natutuwa ako sa Panginoon eh. Kasi, pero kapag puso yun wala hindi na, wala ng buhay. Pero pag ibang parte pala ng katawan, Opo. Oo. pwede palang mabuhay. As long as na gumagana yung puso. Okay, buhay habi pa ko, ang galing din ni Lord. ang tao. Kaya, Kaya oo naku, nga. Kaya yung wag lang kung- ang puso ang matamaan. Opo, yung puso. Aray ko. Aray ko pa rin. Grabe Yan, no, God. napakabuti po ng Lord sa Palakasin ating kayo ng Lord. lahat. Yes. Kaya tama po yun, yung kay Nanay Linda na everyday talaga, Prayer. kung kaya oras-oras mag-pray talaga. Kasi sobrang halaga ng buhay na biyaya po ng Lord. Nalala ko rin yung sabi ko, nung galing po kami Ilocos kasi, nagpasyal kami nung gabi sa vegan, merong Wonderland Eme. Basta ganun, mga pailaw, may mga artificial snow. Ngayon sabi ko, nakaupo ako kasi si Emmet nag-ride sila nung anak ni MC, si TJ. May nakita akong parang couple. May yung malaki yung dito. Goiter po ba? Ayun, goiter. Tapos, yung guy, parang maliit yung isang paa, parang na baka sa diabetes, ganyan. So, sabi ko, parang couple sila. Maya-maya may lumapit, inaalalayan, bulag naman. Kaya sabi ko kay Wald, sabi ko, purihin ng Diyos. Diyos ko, parang pag sa akin, parang hindi ko kakayanin pag ganun, parang family, pinakyaw mo naman yung naku, in Jesus name. Kaya talagang, parang napabulong na lang ako na, Lord, bless this family, parang ganun. Kaya alam mo yun, parang pag lumabas ka pala talaga, makikita mo ang Yes, to. halos lahat ng... Opo. Praise Yan, God. sabi po ni Ate Che, nung nasa Ayan, ang time gandang ng tanong. operation mo, po, Kuya Jemboy, naisip mo ba na pwedeng hindi ka na magising? Opo, Lahat first time. time ko po kasing maoperahan. Parang First time mo rin bang ma-hospital? Opo, first time ko rin po ma-hospital. Opo. Tapos, parang, ayun nga po yung... Major agad, no? Opo. Grabe. Ayun po, naisip ko rin po na baka hindi na ako magising, pero pinagpasa Diyos ko na lang po lahat. Na, Yung ano ba yung tinuturok para hindi mo maramdaman yung Anesthesia po. Yung itinano sa'yo yan, buong katawan mo, hindi mo naramdaman yon. Ano po, pinatulog po muna ako. Tulog ka talaga? Opo. Ang sakit po iba. dito, pinadaan sa sa swero. Sobrang sakit po dito. Tapos maya-maya po, tulog na ako. Paggising ko naman, sakit na lang dito ko. Ako naman iba, hanggang dito lang eh. Hanggang dito lang sa dibdib yung anesthesia. Kaya yung ko, buhay. Iba Kahit pala. inooperahan ako, kinakausap ako ng mga nurse. Gising po kayo. Oo, gising ako. Kinakausap ako. Sir, okay ka lang, sir. Pero hindi ko naman alam na inooperahan na pala. Siyempre, walang pakiramdam eh. Alam mo, Parang di ko po kaya yung pastor, yung gising. gising ako. Gising yung diwa. Yung diwa Gising lang. yun doon. Talagang tumitingin ako pa. Nakikita ko yung mga mukha ng... Kasi 4 po yung magbabantay sa'yo eh. Bukod sa doktor na mag-oopera. Isa dito, dito sa ulo. May mga Opo. umaalalay tapos Yes, doon sa may paa. mga nagmamonitor Kasi pag kasi. palpitate ba yun, tawag noon? Posible po kasing ganon. Tumas yung BP, ganyan. Oo, tumas ang nagpalpitate talagang. Kailangan pigilan nila. Kasi Yes. pag nag-opera, magagalaw. Malalala yung Ako nga po nung yung pangalawang panganganak ko kasi CS po ako. So dito naman sa likod, gising din yung diwa ko kay Emmet eh. Naririnig ko ngayon, parang Sa akin na. Grabe yun. Oo, naririnig ko yung naririnig ko lang yung Parang may tinatanggal. ganun parang parang siguro paghiwa na yun eh. Grabe. Sabi, Thank you, Lord, nagulat sa na lang ako nung sinabi ng nurse, Sir, okay na po. Tapos na. Ang masakit lang noon, nung tinawag si Mrs. Mrs. Dialagdon, sabi ng ganon. Halip po kayo, pumirma po kayo. Pumirma. Hindi naman sinabi kung anong pipirmahan. Kaya umiyak siya. Umiyak si Pastor Emily, umiyak agad. Kasi nag-isip siya, ano kayong pipirmahan Anong pipirma? ko? Ano kayong pipirmahan ko? Umiyak siya. Tapos sabi niya, Dok, ano po yung pipirmahan ko?
okay na po yung operasyon. kaya sabi, mano din. Sa prank. Oo, akala nyo, wala na. Ano yung papermahan? Did all na. Kaya hindi naman. Hindi tayo pahintulutan ng Lord hanggat may plano pa ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Dito sa lupa, ay hindi pa tayo kukunin ng Panginoon. Praise God. Amen. Kaya po sabi nga po ni Sister Cheche, ang ibig po sabihin, gagamitin po ng Lord si Kuya Jimboy Amen. dahil sa term na ginamit niya, namuntik na siya ma-shake. Okay. Pero ito pa rin siya, sa paglilingkod pa rin talaga. Mabuhay ka po at tunay na handog kayo sa Diyos. Amen. Ganyan din po namin sila biruin sa MSAPA. Handog family, the handog. Amen. Ay, but praise God. Muntik Kayo na po. maging handog. Kayo. Handog ka talaga. Praise the Lord. Handog sa Praise church. Hallelujah. Amen. Maraming salamat sa Diyos sa araw na ito. Napakaganda pong Yes. paalalang salita ng Diyos sa minsan pang ating narinig. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap isipin na valid sa Diyos. Ito po si Asaf, kapag ito po ibinigyan natin diin, hindi naman po bilanggit. Walang specific o detalye, espesipiko. Ano ang dahilan na kanya pong mga gabing hindi nakakatulog, mga tanong sa Diyos. Subalit maaaring ito po ay para sa kanyang bansa. Yes. O maaring para din to sa kanyang personal. Subalit, ang napakaganda sa Panginoon, kapag tayo po ay dumadaan sa mga sakit ng buhay, mga brokenness, ay hallelujah, mga hirap, mga sugatan sa ating buhay, valid kay Lord, yung ating pong mga cry. Amen, amen. Wag tayong mahiyang umiyak sa Diyos. Yes, totoo yun. Valid kay Lord yung ating pagluha, yung ating mga iyak. Valid din kay Lord kung tayo man ay magtanong sa Kanya. But, yung kanina nga sinabi ko po, in a way na gusto mo maging open sa Lord sa naramdaman mo. Yung Amen. ating mga, meron kasing complain na nag-doubt ka kay Lord. Meron namang complain na, Lord, gusto kong malinawan ako. Yes. Valid kay Tama Lord po. yun. Tatlong siyon eh. Our cry, our complain, ano po, and siyempre yung ating pong confidence sa Lord. Kung mapapansin natin, sa binasa natin, wala naman direktang si Lord tumugon eh. Opo, parang nanahimik ang Diyos. Ang ginawa ano. ang ginawa naman ni Asap ay na-remind siya Yes. oo. nung mga ginawa ng Diyos na himala sa bansang Israel. Amen. Kumbaga, tayo mismo magnilay-nilay katulad ng ginawa ni brother Jimboy. Imbis na mag-stop tayo sa puro iyak, sa emotions, sa puro tanong sa Diyos, bakit di natin alalahanin? No po? Hindi tayo mag-contemplate doon sa ginagawa ng Diyos. Bakit Amen. ito nangyayari? True. Lagi, hindi, ang ganda, okay, mga kapatid, ang ganda, no? Ang ganda nung niya, umiyak siya, magulgul siya, nagtanong siya sa Lord, pero in the end, nagkaroon pa siya ng pagninilay na Amen. may purpose si Lord bakit nangyari ito. Yes. Inilala niya. Amen. And then lumakas siya ulit. Na-restore siya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi tayo titigil lang sa mga emotions natin, sa mga pinagdadaanan natin sakit. In the end ng buhay natin, na laging may purpose at laging may plano ang Lord. At wag natin kalilimutan na ang Diyos ay dakila. Kaya refresh natin yon. Kasi nanariwa sa Kanya yung ginawa ng Diyos sa bansang Israel, kay Moises. Yes. Oo nga naman, Lord, no? No, ang grabe ka, ang galing, ang dami mong ginawa, ang dami mong... At saka, Pastora Len, ang Biblia po kasi, di ba pag tayo dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, pwede po nating hanapin yung mga Bible character. Oo, True. Na naman. sila po, paano sila dumanas ng mga matitinding pagsubok ng buhay. Pero nung sila lumapit sa Lord, grabe po yung answered prayer nila. Tsaka po yung mga songs Oo. din. Talagang ibig sabihin, as a Christian, ang Biblia, yan po ang nagiging source po natin para kung ano po ang dapat nating gawin para po tayo lumapit sa Amen. Panginoon. Kasi ang Amen. Diyos hindi po nagkulang ng impormasyon. Hindi po nagkulang ang Panginoon ng paalala po sa atin kung ano ang gagawin natin tuwing tayo po'y dumadanas ng mga pagsubok ng buhay. Kaya nga, Praise minsan, God. madalas ko rin po nasasabi o naiisip din na yung mga hurting natin, helping yan. Na Yes. ma-realize natin, Amen. minsan pang magpaalala ang Diyos sa buhay natin. Kung tutuusin, yung pangyayari kay Kuya Handok, yan ay nakatulong sa kanya para makilala niya ang Lord. Amen. Na merong Amen. Diyos na hindi nagpapabaya sa buhay ko. Amen Kaya naman, yung kanyang alab ng paglilingkod noon ay mas triple pa ngayon. Madadagdagan Amen. pa yan. At Jesus' mas may name. patotoo, mas merong evidence. Baka maging Praise pastor God. pa to eh. Ay! Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Joel, Kuya Jimboy, and Ate Marivic. Pagpalain Thank you tayo din lahat po. ng God ating bless Panginoon. po. See you God tomorrow! bless po. God bless everyone. Bye, Lord. Devotions Friday. Ngayong
umagang ito, kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tinggin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kabanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Tapos merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung devotion. He cares for us. Amen. And He's the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yun yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng iyong mabuting gawa.